Hello mga kahabi, ayan ano tayo ngayon guys, barracks update tayo. So ito na yung mga fry natin guys, dati. Ayan yung babae na yan, tsaka yung lalaki na yan, nasa ibabaw. So yan na yung fry natin dati. Ayan pinaka mga homegrown ano natin. Madilim pag walang flash. So ayan. Ayan, malalaki na sila. So ayan, nagkakaling na rin tayo guys. Ito mga kal na dito. So ano na kasi yan sila, nung May 11. So mag 1 month and a half. Pero malalaki na sila. Yung isa nga parang buntis na. So ayan. Tapos ito yung halaman natin guys. Ano din to, medyo malaki na rin sila, kaya no, napakarami. Ano na yan siya guys, at 15 days old na ano, na halaman. Mula nung ano natin yan, June 5 natin yan tinanim, tapos ngayon is June 20. So update dito naman. Yan, wala na yung fry. Bali nakadalawang panganak na to dito. Nakatago yung babae, ayun. Tapos yung isang fry na yan, mayroon yung kapatid na 60 piraso. So nandito guys, nalipat na natin. Ayan o. Bali yung fry na yan guys ng red balloon platy natin is nasa 110. Ayan. So dalawang panganak din, dalawang female na nanganak, equivalent is 110 pieces. Ayan. Ayan pa dun. So ang ganda niya. Tapos ito yung first batch, parang nasa 50 pieces yan lahat. Yan. Tapos yung beta natin yan, nilagyan na natin sa parang wild environment nila guys, kasi ayaw talaga mga anak. Hinayaan ko na lang sila dyan. Ewan ko na lang kung mga anak yan o hindi. Tapos ito na rin yung ano natin, albino fall platinum white. Nanganak na rin siya guys. Ayan yung may isang anak. So 5 piraso lang kanina, tapos nilagyan natin ng net pa sa baba. Yan, mayroon pa doon, no? So yun yung ano, dyan ako natuwa guys, kasi gusto ko rin yan eh, nanganak na siya. Ayan. So ito yung napili kong ano guys, gawing breeder, kasi hindi magkapatid to. Kaso isang lalaki lang talaga ang lumabas. Tapos yung iba nakal na kasi pangit yung kulay ng buntot. So 12 peraso to dati, yung batch ng lalaki na yan. Yun ang lalaki. Ito ibang batch to, yung mga babae na yan, kaya malalaki na sila. Mas matanda to. Ayan yung lalaki. So sinipalit na natin sila kasi medyo ano na sila, nagbi-breed na, kaya kumbaga ito talaga yung pinaka breeder natin ng blue dragon snake skin. So yan na yung pinaka breeder natin. Tapos ito naman yung panda natin guys, dwarf blue panda. Malalaki na rin sila. So nagsiparit na rin tayo ng dalawang trio. So ayan, yan yung ano, homegrown na rin natin yan guys. Yung parents yan puro patay na. Ayan, nagsiparit na tayo. Ayan natin.
para klaro. So ayan, tapos may mga kapatid pa sila, kaso mga nasa 10 piraso lang to guys. Ano din to, dwarf blue panda din to, mga fry na to. Hindi lang kita. Ayan. Tapos yan naman yung ano natin, PKBM. Yan. So medyo malalaki na sila, pero parang matagal pa to mga anak guys. Ito todo pa yan nalaki. So PKBM. Tapos ito naglagay na rin tayo sa cage, mga blue dragon snake skin. Pero hindi pa nanganak. Tapos itong red, albino full red natin. Ano na rin natin to guys, anak na rin, dito na rin, kumbaga fry na rin natin to. So, pero walang natira na. Ito naman yung ano natin guys, albino full red. So ilan lang yan sila. Ano na yan, mga fry na rin natin yan mga yan. So ganda din ito. Dito itong tank na to, mga blue dragon snake skin, ano pa to guys, hindi pa nakakal, pero maraming magaganda dyan. So yan ang pag ano, pwede tayo magbenta dyan balang araw. Yan ang ganda ng laki na ng ano, homegrown na rin natin yan guys. Dito na rin sa atin lumaki yan, fry sa atin dati yan, pati itong mga to. So ang pinaka parents na lang nito, yun yung male natin, yung malaki. Tapos yung mga yan, mga fry na natin yan. So sobra na rin yan kasi nga naglipat tayo dito ng ano, ng breeder natin na 4 na babae, tapos yung isang lalaki. Ito rin yung isang female ng blue dragon snake skin. Nilagay na natin dyan kasi ang lakas kumain ng anak guys, kaya mga ano, sayang yung mga anak nila, kinakain talaga nila, kaya sinisiparit natin sila. Tapos yan, tapos ito din mga ano natin, plano natin, ito wala pang laman, yun, beta muna para hindi lamukin. Ito beta muna para walang lamok. Tapos yan mga yan, green water natin. Yan mga green water natin, green na yan kahapon lang. Tapos itong ano natin, tuxedo coin natin, hinayaan ko lang dyan. Kasi na-disappoint ako guys, may sakit sila pero ngayon biglang nung nilipat ko dito, nagiging malakas sila kaya hinayaan ko na lang. Maigi pang nandyan kasi siguro maganda yung environment dyan, kasi mainit siguro yung tubig, kaya siguro yung ano nila, yung katawan nila, healthy sila. Yun din ang napapansin ko. Akala ko nga mamamatay yan dyan guys, kaya nilagay ko na lang dyan kasi sayang yung space dito, nakasiparit kasi yan dito, sayang yung space. Dito pala, sabi ko para magamit na lang ng ano, nalagyan na lang ng mga breeding cage
Diyan ko na lang yung ano, tapos sila nilagay ko na lang diyan kasi nakasiparit yan, dalawang lagayan. Tapos puro tagdadalawa lang kaya nanghihinayang ako. Pero ngayon surviving tuloy. Ayan o, so, mga survivor tuloy. Yung dalawa yan. So, sinasabi minsan pag hayaan mo lang magiging okay pa eh. Tapos pala ito yung halaman natin guys. Oh, ang ganda. Ito yung ano, malaki na itong sibol na to mula dito hanggang dyan. Sibol na yan, kaling kumbaga tumubo na. Tapos ito mga bago natin dala, grabe din magano ng gamot. Ayan oh. Kaya ang ganda nito guys. Halos ano, talagang nagiging effective yung style natin na nakaganyan. Sa ganyan na ng ano. Tapos may napansin pa ako dito guys. Yung mga red balloon platy natin na nandyan. Tapos yung iba, yung kapatid nila na nandyan, mas malaki itong ng mga nandito kaysa nandito. Mas malaking space nito. Ibig sabihin talagang ano na to guys, parang nagkakaroon na talaga to ng natural environment ng isda. Kasi ano na siya, may lumot, minsan may mga anak pa ng dragonfly yan dyan guys. Minsan ano, yung dragonfly na larvae. So di ko lang kinukuha, inayaan ko lang para kasi part yan sa environment nila eh. So far wala namang na kinakain na fry kasi nagtira ako dito ng 5. So far 5 pa rin sila, 2 araw nang nakalipas at 3 araw na. So ibig sabihin yung ano na yon, saan ba yun, nawala na yun baka lumipad na yung ano, dragonfly. Tapos hindi naman nagbabawas yung mga fry na nandito, umabot pa rin sila ng halos 70 peraso nung nilipat natin dyan. So kaya siguro okay yung ano na to, walang yung larvae ng bug na sinasabi nila na nangangain ng fry. So swerte tayo, yung nandyan lang yung maliliit na dragonfly, yung sobrang liit, hindi yung ano bang Tagalog sa dragonfly, basta yung maliliit na dragonfly lang yung nandyan guys, hindi yung malalaki. Kaya swerte pa rin tayo. Ayan, maraming salamat sa panonood. Petsco Vlogs nga pala. Kung di pa kayo nakapasubscribe sa aking channel, please subscribe Petsco Vlogs. Maraming salamat, paalam, God bless, bye bye.